then, parang nag-hop ako sa trend na yun, which is yung Marimar Challenge. Oh! Tapos, ayun, dun ako na-bash. Lord, sabi ko, last na to. Kapag hindi talaga to nag-trend, wala na, bibitawan ko na yung pagka-content create. Ibig sabihin, eto na yung path na gusto mo sa akin, yung pagiging artist ko. Mag-work na ako. Dati, nagpaputi din ako, and then I regret it. Kasi parang one time nag-endorse ako ng pampaputi. Tapos sabi ko, ba't ako nag-endorse ng pampaputi? Tapos, after no, never na akong nag-endorse ng pampaputi. Hi, Sambayanan and Samber Nation! This is Samber and welcome to another episode of the Sam Up! For today, I am so happy because when I messaged her, she's here already. Ang nag-iisa, one of the OG's beauty content creator in TikTok, Fujiko! Thank you so much, Fujiko. Please bumati ka naman sa Samber Nation and Sambayanan. Hi, Samber Nation! This is your Fujiko. Ayan, follow niyo po ako sa TikTok, Instagram, and Facebook. Eh! Grabe, totoo ka pala, no? Ala! Kasi napapanood lang kita nung pandemic. And correct me if I'm wrong, isa ka sa mga talagang pinaka-nauna sa TikTok na nagbi-makeup transformation. Tama ba? Yes, hindi lang nila alam. Yeah, kasi parang naalala ko, bago lang din ako nun sa TikTok. Tapos ikaw, nakita kita agad. And I don't know if I messaged you or I commented. Sabi ko, napakaganda. And then you replied. And then, ngayon lang tayo talaga nag-meet. Tama? Yes! Yes! Kinabahan ako bigla kasi sabi ko, shit, baka nag-meet na kami. Kaya may message ko pa sa akin 4 years ago. Yes. Tapos wala pa akong million followings. So, thank you for saying yes. Ano naman yung na-feel mo nung nag-message ako sa'yo? Siyempre, parang Samber na to, te. Ay, grabe siya. So, in-story ko pa yun. Ay, totoo ba? Oo, tapos kaka-ano lang niya, kaka-memory lang niya talaga. Oh, totoo? Kahapon. Oh my God, so that was 4 years ago. Yes, destiny. Oh my God. Grabe, wala lang, na-amaze lang ako kasi yung journey ko is 4 years ago and also, it's the same journey as you. Yes. Oh, so, pero syempre nakilala ka nila with the makeup transition. Kwentuhan mo naman kami kung paano yung nag-start talaga. To be honest, parang wala naman talaga akong balak mag-content creation. Bali, nung kasi, pandemic, nag-start. Tapos, may mga sa baranggayan, ganon, yung pataasan ng likes, ganon. So, sumali ako doon. Tsaka yan yung uso kasi nung pandemic, di ba? Oo. Makeup Actually, hindi transition. pa siya talaga sikat noon, yung makeup transition. Parang ginaya ko lang siya sa ibang bansa. Yung Scars to Your Beautiful. Ah, okay. Oo. Tapos, nung in-upload ko na siya sa TikTok, hindi ko expect na magva-viral siya ng ganun. So, doon ako nag-start. Parang nakilala nila, ganyan. Pero ano yung ginagawa mo even before the content creation, bago ka nag-boom? Were you a student? Nag-work from home ka ba? Yes. Yeah, student ako. Artist student. Ay, talaga? So, very artistic ka na talaga. Did you continue your studies? Oo, natapos ako. Ah, congratulations! And older. gusto ko din sabihin na Happy 3 million! Grabe, pasabog. Pagtingin ko ng story niya, ay, pak! Oh, Happy diba? 3M. So, very timely. Ano naman yung pinaka-unforgettable na moment sa pagko-content creation mo? Kasi ngayon, 3 million ka na. Imagine mo, you started from zero. Diba? Yes. Yung mga siguro achievements, gano'n. Like yung parang CNN, ganyan. Like 3 beses. Kasama ko yung ibang mga content creator din na CNN before. Tapos, yun, yung mga ibang social media, media outlets, like yung sa PTV, ganyan. Tapos 24 oras, gano'n. Sobrang memorable kasi, syempre, hindi mo naman expect na mapupunta ka sa ganitong work or ganitong entertainment, gano'n. Tapos bigla kang nasa TV ka na one day, gano'n. Taray, sumakses ka. Diba? Parang sumakses ka, gumanon ka eh. Pero nung bata ka, mahilig ka na ba talaga sa makeup? Nag-start lang siya nung high school ako. Oh, parang hindi makeup transition. No, hindi talaga. Parang gusto ko lang matuto mag-makeup. So, parang nag-start yung makeup transition? Kasi iba yung makeup. I love makeup. And ever since, like, 7 years old pa ako, naalala ko, pangarap ko maging beautician, ganong level. Pero not to the point na makeup transition. Kasi iba yun. So, paano mo na-discover yung talent mo na yun? Ayun nga yung irony. Kasi, hindi ko naman siya gusto talaga before. Pero parang dun ako nilagay ni Lord. Alam mo yung parang, pinagtitripan lang kasi namin sarili namin. No? I have this kasi friend na every time na uuwi kami, bumibili kami ng makeup na parang sa mga tiyanggi-tiyanggi, gano'n. Tapos,
ginagawa namin, nagme-makeup kami ng parang, kunwari, Korean, makeup, gano'n. Oh. Tapos, Indian makeup. Tapos magpipicture kami sa phone. Oh my God. Yes, tapos i-upload namin after. Ganun lang, trip-trip lang. Tapos hindi ko expect na parang, ito na pala yun, parang magiging work ko pala siya. So, bago pa lahat mag-Asoka Challenge, talagang gumagano na po talaga si Bujiko nung high school pa lang. Oo, nagko-Korean makeup, Indian makeup. So, when was your first upload na official? Was it because of the competition? Yes. So yun yung nag-trending? Oo. Oh my God. Kasi kailangan ko ng pera doon. Talaga? Oo, kasi pandemic, walang pera, gano'n, nasa bahay lang, boring. Tapos yung price na naalala ko, 1,000 pesos. Tapos sabi ko, sige, kukunin ko to, kailangan ko manalo para meron akong pera. So, grabe, parang looking back, yung 1K ngayon, for sure, easy na lang yun sa'yo. Joke lang. Pero, bakit sobrang halaga ng 1K before? Ano ba yung status ng buhay niyo sa mga hindi nakakaalam? Hindi kasi kami talaga sobrang mayaman. Tapos, parang, yung ate ko kasi before, I mean, hanggang ngayon pa naman, nasa military siya. So, parang umaasa lang kami that time sa kanya. And then, nawala din kasi yung father ko noon. So, during pandemic, wala kaming source of income. And then your mom? Housewife lang. So, kumbaga, parang sa lahat ng magkakapatid, siya yung talagang parang naging breadwinner. Si ate mo na nasa military? Pati yung brother ko. But, siya. Brother! Nag-aaral niya din ako. So, ngayon na nakagraduate ka na, ilan ba kayo magkakapatid? 4 kami. 4. So, pang ilan ka? Bunso. So, nakagraduate na kayong lahat. Yes. At talaga namang sumakses na kayong Yes! lahat. Yes! Alam mo, ito yung pinaka-isa sa mga nagustuhan ko talagang trait ng pagiging Filipino. Yung talagang nagtutulungan. Although it's not an obligation naman. For me, kumbaga parang you wanna turn back, diba? And then return din yung favor na ginawa sa'yo ng mga magulang mo and then also ng mga kapatid mo. Pero it's so seldom to see ngayon, especially with the advent of social media, na lahat kayo talaga is sumakses. Diba? Kasi minsan, meron tayong mentality na isa lang, tapos doon lahat aasa, and then nakakalimutan na nung breadwinner, na nakaka-relate, na joke lang. Hindi, kasi breadwinner din ako before, and now, na parang lahat graduate na, okay na, and it's so nice to see it, na talagang lahat ng mga OFW, may napuntahan, lahat ng napundar nila. Ayan, so Hawaii-kaway naman, brother. Ayan, mamaya ipakita natin si brother. Pero sa lahat ng journey mo, ano yung parang hindi mo pinakamakakalimutan na-realize mo, okay, I have to step up? Siguro, we have this, series of trend na kailangan gawin. And then, parang nag-hop ako sa trend na yun, which is yung Marimar Challenge. Oh! Tapos, ayun, dun ako na-bash. Kasi, bakit? For me kasi that time, hindi naman ako mataba. Like, may laman, oo. Pero for people na parang perfectionist siguro, ganun, na ako na parang, ang taba niya, ganun. Wala namang Marimar na mataba, which is trend lang naman. So, parang na-hurt ako nun. So, I need to step up, sabi ko. Parang, ano na kasi ito parang, ito na yung parang, ano tawag doon? Parang insecurities. So, parang pag may insecurities ka, ang lagi nating iniisip, parang, wala, okay lang, nandyan na lang siya, ganun. So, parang ako, naisip ko, hindi, kailangan ko siyang baguhin. So, nag-diet na ako, ganun. So parang you turn every criticism to constructive. Yes. So, ibig sabihin ba, nagpapayat ka ba dahil din nakita mo sa sarili mo na, oh my God, this is a reflection of me na hindi mo na-realize na mataba ka na. Yes. Tama ba? Yes. Pero I don't think I've never seen you na mataba. Ako din naman. I think may mga tao lang talaga na hindi lang talaga nila ma-accept kung sino sila. And then, nire-reflect nila yun online. Kasi minsan, they're so frustrated. Din nila. So, ano naman yung masasabi mo sa bashing? Well, in terms of bashing, parang dead ma. Okay lang. Kasi, sometimes may mga bashing na parang, yun nga, gagawin mo siyang constructive criticism. Pero may mga bashing kasi na, dead ma ka na lang, te. Parang, kaya lang naman nila nasabi yun kasi, wala silang magawa, gano'n. Kasi naiinggit sila, gano'n. At saka feeling ko kasi, hindi naman lahat ng opinion ng mga tao is tama or mali. Pero ang maganda dun is na-filter out mo, which what you did. And then, kung ano yung parang makikita mo na pwede mong improve sa sarili mo, gagawin mo. And which you did as well.
So ako naman, feeling ko sa mga bashers, parang honestly, before walang bashers kasi wala namang social media. Totoo. But now, ang dami na nila. Kumakalat na sila and tumatago din sila sa mga identity na trolls, di ba? So ano yung mga message mo sa mga bashers mo? Sa mga bashers po ni Fujiko, ito po, pakinggan nyo. Hello sa mga basher ko. Onti lang naman kayo. Yes. Pero hello pa din kasi thank you kasi nagko-comment kayo, dumadami engagement ko. Oh, perfect! Ganun yung right mindset. Hindi, tsaka may nakapuntahan din naman, di ba? Kumbaga, you develop yourself. Yes. Yun kasi yung parang misconception natin na binabash ka, ay hindi dapat malungkot ako after bashing. Hindi. Dapat parang you see it parang as opportunity na parang makita mo din yung other side. Na parang, ay, baka meron ka naman talagang mali, ganon. Yung meron din may improve. Stay, positive lang talaga. Pero napanghinaan ka ba na, may time ba na napanghinaan ka mag-content creation because of bashing? Not because of bashing, but because of, choices in life. Kasi, nag-college ako. So, I need to stop doing content creation. Parang nung nag-stop ako, tapos nag-priority ko yung studies ko, bumaba yung engagement ko. Parang tinamad na ako, actually. Tapos, and when was it? Like, ngayon lang yan, kasi kakagraduate mo lang, tama? Or hindi? Parang 2 years ago. Ganun. 2 years parang ago? Parang nag-stop kasi ako ng 2 years Oh! mag-content. So, that was maybe 2022? Yes. To 2024. So, bumalik ka na lang ulit. Oh my gosh! I didn't realize na ang tagal mo noon. So, ano yung feeling na pag-alis mo and then pagbalik mo? Kasi magkaibang mindset yun, di ba? So, syempre, nag-aral ka, aaralin mo ulit din yung content creation. True. So, how was it like for you? Nung parang nung pinili ko nga yung studies ko, parang, syempre, na-hurt ako. Kasi, naging love ko na siya naging passion ko na yung pagme-makeup, gano'n. Tapos, medyo malayo siya sa, studies ko kasi more on parang drawing. Structures, ganyan. So, parang nung malaking adjustment din for me kasi doon ako nasanay Tapos masasanay ka, dapat magsanay ka ulit mag-makeup. Yeah. Tapos dumating yung time na parang, grabe, million na yung followings ko. Tapos yung views ko nasa 1,000 lang. Yeah, 500! Kasi nga, pinabayaan ko siya. Pero, ayun nga, dahil pin-priority ko, wala naman akong parang pinagsisiyan sa choices ko na yun. Pero ayun, nung time na yun, dumating ako sa parang point na, last na to. Ito na yung last. Kapag hindi ito nag-viral, mag-work na ako. Totoo ba? Yes! May ganun. And nag-viral ba yun? Oo, yung Ahsoka. Oh my God! So, parang yun yung parang turning point mo. Oh my God. So, talagang promise mo sa sarili mo, pag hindi ito nag-boom, ayaw mo na. Oo, pinag-pray ko siya kay Lord. Lord, sabi ko, last na to. Kapag hindi talaga to nag-trend, wala na, bibitawan ko na yung pagka-content create. Ibig sabihin, eto na yung path na gusto mo sa akin, yung pagiging arty ko. Mag-work na ako. Kahit na anong mangyari, mag-work ako. Tapos, nung nag-upload ako, viral siya agad. Galing. Tapos, nagtuloy-tuloy. Ayun, ang dami ng assignment, na-busy na ako, gano'n. Hanggang sa, naging work ko na talaga siya full-time. And happy ka naman. Sobrang happy. Yay! Grabe yung story mo. Parang normal story siya talaga ng every content creator. So, ngayon na may mga content creator na nagsisimula and I'm sure hindi nagva-viral agad yung mga contents nila, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ayun. Sa mga gusto mag-start mag-content creation, don't overthink, just create. Kasi kapag nag-overthink ka, at first talaga yung sarili mo yung critic mo. Oo, critic mo. Parang mag-overthink ka na parang, ang cringe ko. Oo, ako ganyan din. Normal pala yun. Parang, it's not me. Yeah, it's not me. Parang, topic ganun. At first talaga ganun parang hindi ka magiging kampante, ganun. Pero kasi sabi nga nila, kailangan mo talagang out of the box, yung parang sa safe zone mo, kailangan mong umalis. Kasi kapag nag-stay ka doon, hindi ka mag-grow. Magiging stagnant ka. Oo. So, ayun, sa mga gusto mag-content create, go. Bakit important sa'yo na humingi ng sign na kung hindi siya mangyayari na magiging viral, hihinto ka? Kasi parang in everything you do, di ba, dapat you seek God. Kasi kapag hindi, maano ka
malilihis ka ng pat. Mhm. So yun, for me, parang kailangan talaga pinagpipray mo lahat ng gagawin mo. Mhm. Oh, I can relate to that kasi naalala ko, kaya natanong ko yung about sa signs. Kasi parang naalala ko, third time ko magbibinibining Pilipinas. Tapos Oh my everyone is saying na no na. Even my mom said na, baka masyado ng, masasaktan ka ulit, ganyan. Tapos sabi ko, nag-pray talaga kay God, Lord. Pag nakakita ako ng parang, alam mo yung old pendant, yung may sign na nakaganon, yung side view. Yes. Pag nakakita ko ng ganun, dapat ganun talaga ha. Either kahit saan, sasali ako ng binibini. Kasi you want me to join again. Tapos may nakausap ako sa elevator. Sabi niya, which floor is it? Tapos yung pendant niya yun. Tapos sabi ko, oh my God. Tapos parang umakit na ako. Tapos and I have a meeting, full day meeting. Tapos pagbaba ko ng elevator, siya ulit sabi niya, going down ulit. Oh, hey, hello. Tapos sabi ko, oh my God, kinonfirm pa ni God. Kailangan ko sumali. So, kaya ako sumali ng third time. And little did I know that yun na nga, naging MGI, lahat-lahat. So, feeling ko talaga lahat ng mga tinatanim ni Lord sa puso natin na dreams is katumbas talaga yun ng lead niya para sa atin. Yeah. So, tama yun. Always seek God first. first. Oh. Ito naman, what does blooming in the beauty space mean to you? For me, blooming in a beauty space means kailangan, hindi naman kailangan. Parang, you're infecting people. Kasi parang, ang sarap sa feeling na parang makakabasa ka ng comment na, Ate Fuji, you inspire me. Ate Fuji, ginawa ko to dahil sa'yo. Nag-start ako mag-diet dahil sa'yo. Or anything na parang to make themselves better. Sobrang sobrang, kumbaga, hindi lang ikaw yung nag-bloom eh. Parang yung community mo, nag-bloom din. Yes. So, yun yung blooming for me. Yes. I am so curious. Would you consider yourself like beauty content creator or beauty influencer? Ano bang pagkakaiba nun, guys? Parang for beauty content creator, parang, yan, yung makeup, gumagawa ka ng mga transitions, ganon. Tapos kapag beauty influencer naman, you influence people. Yun na parang, kasi ang beauty ngayon, sabi mo nga, off-cam, sabi niya parang iba-iba na yung meaning ng beauty. Yeah. So what is beauty for you? Oh my God! Thank you for that wonderful question. Papalitan na kita. Okay, go. Ikaw na interviewer. Pwede. Hindi. Beauty for me is, subjective talaga. Maybe, may mga beauty sa'yo na hindi beauty sa iba. So, ayun, beauty subjective. Kailangan, parang, wait, ang hirap ng tanong na to. Wait, go lang. Makaisip ka talaga. Go lang. Parang hirap, uwi na ako. Wag! Ang hirap kasi niyang i-define. I think parehas tayo ng perspective about it. The beauty is subjective. Kasi di ba lagi nila sinasabi, beauty is in the eye of the beholder. Yes. Beauty is perspective in a sense na pag yung isang bagay, di ba, flower lang siya. Pero pag nakita mo maganda siya, dahil in a good mood ka, gumaganda siya. Pero if you're in a bad mood, hindi siya gumaganda. True. So sometimes, ako din, definition ko ng beauty and life is always perspective and subjective. It depends on the holder. Eye holder Yes, pala. oo. So ganun din ba yung pag-define mo sa sarili mo? Yes. And then, how about internally, for yourself? Like, dati, ano ba yung mga, kumbaga, ano yung definition mo ng beauty para sa sarili mo? Ganun din ba? And then ngayon na naging content creator ka? Parang same lang din naman. Kasi, yung mga ko kasi, parang mindset ko kasi, parang titingin ka sa roots mo eh. Kailangan hindi ka, you stay authentic. So, parang kung ano yung mga naano ko dati sa beauty, parang ngayon pa rin naman, ganun pa rin naman. Which is, dapat, hindi porket flaws siya, hindi na siya beauty, ganun. So, parang iba-iba talaga siya. So, feeling ko kasi, before yung beauty, di ba lagi natin din-define na be authentic, be you. Yes. Pero honestly, complex na siya ngayon eh. Yes, sobrang napakahirap maging authentic. Yes. Dahil yung feeling mong hindi, kumbaga nagko-confirm sa world and medyo unique siya sa'yo, hindi mo na-realize, yun yung nagpapaganda sa'yo. Totoo.
I'll give an example. Before, nung nagpa-pageant ako, hindi ko talaga pinapakita yung freckles ko. Like, lahat. And then yung ears ko lagi nakaganyan. But nung 2019, yung makeup artist ko, sabi niya, you know what? Sabi niya, ilabas natin yan, sobrang ganito. Kasi nga, uso yan ngayon, ganyan-ganyan. Not only that, parang it's you. Matatandaan ka nila. Yes. And then magbanat na tayo ng hair. Kalimutan mo na yung pageant, ganyan-ganyan. So parang na-realize ko, oo nga no, lahat ng mga kunwari nagfa-fashion show, pag sa mga models, kung ano yung unique sa kanila, oh my God, this girl is so beautiful, ang lapad ng noon niya. Ganun sa modeling scene, na dapat may unique sa'yo. And then nakakalimutan natin, yung nagpapa-unique sa atin, yun yung nagpapaganda sa atin. Yes. So I love it, kung ano yung sinabi mo. So feeling ko kasi, in a social media world, meron tayong definition of beauty lagi. Siyempre dito sa Pilipinas, natin maaalis yan na kailangan medyo maputi ka, kailangan parang makinis ka, di ba? Ano yung masasabi mo sa definition ng beauty natin ngayong mga Pilipino? Kasi para sa akin, lagi tayong nagpapaputi. Dati nagpaputi din ako, and then I regret it. Kasi parang one time nag-endorse ako ng pampaputi, tapos sabi ko, ba't ako nag-endorse ng pampaputi? Oh my gosh. Dapat hindi ako nag-endorse ng pampaputi. Tapos, after nun, never na akong nag-endorse ng pampaputi. And then, that was 2018. Okay. Tapos sabi ko, after nun, no, I will really embrace my morena skin. And then sabi ko, never na ako mag-endorse ng pampaputi. So, yun. Ikaw ba, may mga dati ka bang gawain na parang constantly ayaw mo siyang gawin? Or meron ka bang mga ngayon na definition na beauty na gusto mong ibahagi sa amin na baka nagbago? Kasi yun yung for me. Okay. Ang haba na kasi. Go lang, sorry. For me kasi talaga iba siya eh. Iba, nasa ano talaga. For me kasi, parang, ang beauty kasi for me is yun nga, yung sabi mo, may mga ano ka sa before, tapos ngayon yung, ano mo, yung parang, sa future self mo, ganon. Ganito na yung beauty. Ako kasi, I'm open to changes talaga. Beauty is changing. That's true. Oo. Beauty is changing. May mga ano kasi, may mga beauty ako na parang, beauty standards ako na parang, for myself na parang, evolving. For example, yung nga sa'yo, yung, actually, totoo, ano din ako dyan, guilty din ako kasi, gusto ko din dati ng sobrang puti ng skin. Diba? Kasi dati, yun naman talaga yung standard. Yes, yun yung standard. Yeah. Ngayon, sobrang gaganda na ng mga morena. And then, pag in-embrace talaga natin yung own uniqueness natin, doon tayo mag-fully bloom. Yes. Then naman, sino yung pinaka nag-inspire sa'yo na mag-content creation and saan galing yung mga creativity mo? Sa content creator lang din. Oo, yung mga napapanood ko, ganyan. Before kasi sila Brett Manra, sila Patrick Star, ganyan. Ayun, na-inspire ako sa kanila kasi may mga ginagawa silang something na, si Leticia, ganon. So, yung mga ginagawa silang transformation, ganon. Yun, nakaka-inspire siya kasi parang, alam mo kasi, pag may gusto kang lifestyle, kailangan titingin ka sa mga tao na, parang dun din yung path. Para yun yung basis mo. Kasi nandun na sila eh. So, dapat magiging guide mo sila. So, dun ako na-inspire kapag may mga, kunwari, yung life niya is ganito. Kunwari, merong YouTuber na nag-travel, ganon. Ayun, dun ako na-inspire. Nanonood ako ng mga vlogs nila, ganon. Kasi, one time, ganito, magiging ganyan ako. Kasi, ang lakas ng manifestation. Motivation. Yes. Ano yung dati mong minamanifest na talaga namang nararamdaman mo na ngayon? Yung travel nga. Nakapag-travel ako this year 2 times. Yay! Sa ibang bansa yan. Sobrang inisip ko dati, parang, kaya ko ba yun? Kasi parang ang mahal. Ganon. Tapos ang hirap. Ganon. Pero ngayon, ayun. Yes! Talagang ang dami pang blessings for you. Grabe, ang bata mo pa. You're one of the, kumbaga, Gen Zs na content creators. Hanggang kailan mo balak gawin to? Hanggat kaya ko pa sustain yung sarili ko, gano'n. May balak din naman akong siguro sa lahat ng mga content creator, yung isa sa mga goals talaga nila is mag-business, gano'n. So kapag siguro financially stable na, gano'n. Pero syempre, ang sarap din kasing maka-influence talaga ng tao, yung makaka-read ka ng, uy, dahil sa'yo na-inspire ako, gano'n. So parang, until meron akong na-inspire, I think hindi naman ako mag-i-stop. Yeah. I can't stop. Nakaka-addict.
Nakaka-addict mag-content creation. Oo. And I feel like, gustong mo talaga yung ginagawa mo eh. Kasi kahit malis ka ng path, yun pa din. And then, I think hindi mo pa masyadong na-realize, pero even architecture is also aligned to that, di ba? Creative ka din talaga dapat. And now that you are a degree holder, at least meron kang fallback, whatever happens. Oo, yun din yung reason ko. Kasi, ayan guys ha, kayo. Yes! Huwag niyong papabayaan yung pag-aaral niyo. Huwag kayong mag-basis sa mga nagsasabi ng hindi niyo kailangan ng diploma, ganyan-ganyan. No, education is power. Oh, and natin yan. Thank you! And I thank you. Sige, okay na ako. Hindi totoo kasi naalala ko, may mga na-meet din ako mga content creators na parang sinasabi nila na stop muna nila yung pag-aaral kasi focus na lang muna din sila dito. Although wala naman din talagang masama kung hindi naman talaga kaya mag-pursue ng pag-aaral. Kung hindi na kaya. Yeah, kung pero hindi na kaya ng budget. parang ngayon kasi talaga, if you have the privilege to study, why not push for it? Or I don't know, dahil millennial mindset lang to, but I think yun yung nakakalimutan din ng mga tao. In the world of social media, kailangan pa rin natin ng education. Yes. Yeah. Kasi wala kang second option eh. Mm-hmm. Kapag, oo nga, sikat ka ngayon, pero hindi always sikat. Mm-hmm. Kumbaga, kailangan mo ng second, parang, option and option. fallback. Oh, fallback. What do you think about fame and power ngayong era of social media? Para kasing for me, yung fame and power, parang magkadikit na siya eh. Mm-hmm. Fame is power. Fame is power, especially in the world of trending, no? Yes. Kaya kailangan gamitin natin yung fame natin sa maganda. Like, kailangan influence natin yung Ayun. So, yung dyan, government. Wait, ganon? Dito ako nagsalita. Dito pala na gano'n nag-come on. Sa flood control. Oh my gosh, hindi po rin po namin nakakalimutan ng flood control, guys. I also posted about Di ba? But pahapyaw lang, I asked AI about how to solve the Manila traffic and I think flooding system. And I let the AI do the work. So, kailangan na lang nilang i-adopt. So, here. Yes. Ito naman. Ano ba yung pinaka-memorable mong transition sa lahat ng mga ginawa mo? Ang dami nun. Ang dami. Did you count it? Nakaka-count mo ba yun? Hindi. Hindi ko alam. Hindi mo parang nakaka-count? dami. Oh my God. So parang feeling ko, di ba dati pag pictures, merong mga album. Ang content creation, kayo, yung TikTok nyo, yun na yung album nyo. Ano yung pinaka-natatandaan mo na lang, hindi mo makakalimutan? Yun na lang. Yung most memorable content. Most memorable. Kasi ang dami namin assignment. So, yung isa sa mga assignment na yun yung, Piliin mo Pilipinas. Wait, saan galing yung assignment? Saan galing yung assignment? Para kasing nung nag-asoka, Okay. nag-comment din na parang, girl, eto na yung next assignment mo. Ah, Eto na yung yun next pala gagawin yun. mo. Ayun. Okay. Tapos may mga deadline sila na, Okay. dapat ganito makapagpasa ka na, ganyan. Kapag hindi ka nagpasa, minus point ka, gano'n. Mga Oh, teacher, gano'n. okay. Oo. Bakit piliin mo ang Pilipinas yung pinaka-favorite mo? Doon ko nakita yung yung love and support ng friends ko, ng family. Sobrang, alam mo yung parang hindi na kami natutulog kasi kailangan lang namin mag-upload. Tapos walang mga bayad. Kasi wala talaga akong pambayad sa kanila. Oh As my in, gosh! oo, Ilang parang, days yun sinute? Parang nasa 1 week yung preparation namin. Tapos, 1 week? yes, tapos 3 days yung shoot na walang tulog. Oh my God! Sobrang memorable nun. Wow! And sino-sino yung mga tumulong sa'yo? Kapitbahay ba to? Mga tambay ba to? mga nakuha mo lang ba to? Like, Mga friends talaga okay. sila. So they Barkada. really want you to pursue this, piliin mo ang Pilipinas. So grabe, 1 week kayo nag-shoot, tapos 3 days walang tulog na tuloy-tuloy. Sino tong mga kasama mo? Banggitin ko ba yung mga Yes! Banggitin mo silang lahat. Isang batalyon ata to. Ayan, sila Joven, ayan. Hello. Hi sa inyo. Sila Joben lang? Isa lang? O marami sila? Madami kasi sila, Mi. Tapos, Oh my God. natutulog talaga sila. Nasa lang sila. Ashley, ayan. Natutulog sila. Nasa gilid din ng sopa namin. Nakagano. Oh my God. As in sa bahay niyo lang? Sa bahay. Tapos, Grabe. papatayuin namin. Uy, next step na, next scene na, ganun. Kasi So, ang dami niyang look. So, saan galing yung mga damit, even mga makeup and all? Ayun, nakapag-ipon-ipon naman kasi ng makeup. Tapos, yung sa damit naman, pinagtulong-tulungan, ganyan. Tapos yung mga baon na yung baon ko, ganon, yung mga So, ibig budget.
So, ibig sabihin, sa lahat ng mga content creation mo, sariling sikap mo yun. And then with the support of your family and friends. Tapos yung mga costume ko, hinihiram ko lang. Oo, before. Ngayon, nakakapagpagawa na. Yes! Iba na po ang Fuji ko. Contact her for more work. Hindi kasi, alam mo, nakakatuwa yung mga ganun, di ba? Hindi mo nakakalimutan yung mga taong nagsimula ka hanggang ngayon, andyan pa din sila. And I feel like yun yung pinaka-importante. Kasi kung wala yung love and support ng nasa paligid mo, hindi mo rin mapapagtuloy yung ginawa mo. Sabi nga nila, lahat ng mga taong tumulong sa'yo, lahat yun babalikan mo. Would you say na piliin mo ang Pilipinas ang pinaka-memorable dahil andun yung love and support ng family mo? Yes. Sobrang memorable nun. Sa tao talaga kasi ako nag-basis, hindi sa views, gano'n. Actually, hindi siya gano'n nag-viral Pero dahil dun sa sa may paano siya gawin. Yung story niya. Sobrang grabe yung 1 week. tumatawa na lang kami, gano'n. Tapos walang nag-aaway. Kwentuhan mo nga ako in a day of Fujiko. Paano kayo nagpe-prepare ng content nyo? Like for example, in a day, ito, i-conceptualize nyo ba to? Tapos, 3 days, walang tulog. Kasi syempre dapat may format, di ba? So, paano yun? I wanna go to the mind of Fujiko right now. Parang hindi ko kaya yun, guys. Sobra pa to sa pageant. Wala kaming tulog ng pageant, pero 3 days naman, hindi naman ganun. Grabe. May mga days na parang 2 days, ganyan, nagko-conceptualize. Yun yung mga parang sa music, gano'n. Siyempre, gumagamit din kami music. Tapos yung mga costume, ano yun dapat magiging look, ganyan. Grabe. Tapos after nun, mga props, kung ano yung mga kailangan. Kasi, Pampanga ako, Yeah. Tapos, malapit kami sa bundok. Oh! Actually, kami, uphill na yung tawag sa lugar namin. Talaga? So, mahirap yung, mga materials. Okay. Ganun. Kaya minsan, dini-DIY lang, gano'n. In-order pa. Kapag hindi na-order, walang choice. Mag-DIY, hanap ng mga materials doon. Sobrang hirap magpagawa ng costume din. Kaya sobrang thankful ko sa stylist ko din. Kasi hindi niya ako iiwan. Yung stylist mo, yun din yung from the very beginning style. Yes. Tapos nadugdag. Nadagdag. Ayan. Sobrang Nakaka-touch. supportive. Kasi may isang batalyon po siyang kasama ngayon. Hindi, joke. Nagpapakita namin, mga isang batalyon, come say hi! Come say hi here! Come say hi! Pakilala mo naman ang iyong mga isang batalyon. Ayan, this is my Kuya Komi. Kakauwi na lang. Tapos si Kuya Daday. Si Yoshi, ang aking bagong stylist din. Yeah, so ipakilala mo sila. So siya ay sinabi mo na parang since high school, di ba? Brother. Siya yung nagpapaaral. Hindi siya me. Sorry. Si Yoshi, hindi na ako Yoshi. Ngayon, si Yoshi, nakakilala ko siya nung sa high school yun. Actually, haliparot lang kami that time Parang sumasayaw-sayaw lang kami sa school, ganon. Naghihiraman pa kami ng contact lens. Oh my God! Not advisable po yan, pero ito yung mga kapanahonan nilang kabataan na nag-explore. Yes. Dati kasi, akala namin okay lang. So, nanghihiraman kami na, di ba, yung green contact lens. Oh my gosh. So, ano masasabi mo sa success ngayon ni Fujiko? Proud. Nakaka-proud kasi before, parang... Maiyak ako! Yun, ang daming, parang nakita ko yung niya, yung tawag dito, yung paghihirap niya, tapos biglang boost ng blessing. May kapalit talaga yung yung paghihirap talaga. Yun, nakaka-proud lang talaga. Pero siya lang mag-isa talaga. Like, minsan, di na kami kailangan. Sige na, ako na, ganun. Tapos, makita namin yung yung result. Kaya niya na talaga. Nakaka-proud lang siya. Pero alam mo, nakaka-proud din kasi hindi mo din sila nakakalimutan even sa lahat ng mga success mo. Kasi honestly, pwede din naman lumaki yung ulo mo, di ba? Fuji ko na ako. Ganun, nagpalasing na siya sa power and fame. Pero hindi. Dahil din alam mo yung roots mo at alam mo yung mga taong nandyan para sa'yo. Kaya din naman love na love ka rin nila. Parang naiiyak siya. Grabe, high school. So, ilang taon pa lang kayo nun? 16, 17. Wow, so almost 10 years plus na kayo magkakaibigan. Oh my God. And how about naman yung kuya mo? Ayun, siya naman yung talagang support system ko sa kapag nadadown na ako, ganyan, nagchat kami. Kasi siya, abroad siya. So, kakauwi niya lang last month.
Yeah, together. Yes. So ngayon ay bakasyon sila. At thank you naman kay Kuya dahil siya po ang nagpaaral at nagpa-tuition. Yes. Sunday lang na naging privilege tayo mag-aral. Yes! Kaya sa mga tao dyan na talaga namang sumusuporta po sa mga OFWs natin, huwag sayangin ng opportunity na mag-aral at tapusin. Ayan. Huwag natin silang lolokohin. Yes. Thank you so much sa inyong support kay Fujiko. Ayan. Okay, balik. Hindi na namin kayo kailangan. Balik kayo. So, thank you so much for Fujiko for coming here and especially sa iyong support system. Napakaganda ng journey mo kasi hindi mo nakalimutan yung mga taong nandyan since day one. And I feel like ganun din yung ginagawa ko kasi tama ka sa lahat ng mountains na a-applyan mo or aakyatin mo, job work, sa lahat ng mountains na aakyatin mo, sila yung babalik at babalikan mo at hindi ka nila makakalimutan. Kasi kilala nila yung totoong Fujiko, even with or without TikTok. Yes, sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa parorooran! Yes! And I thank you! Thank you, Jose Rizal. Ito naman, sa lahat ng pinagdaanan mo, what's one turning point or the season of your life na you never felt enough? Ayun, yung sa sa Marimar. Parang kasing may kulang. Parang hindi perfect. Gano'n. Pero nung in-upload mo yon, you feel like walang mali. And then you are so happy to upload it. To be honest, before namin shoot yun, medyo aware na ako na hindi pang Marimal body to, gano'n. Hindi to pang perfect body with a perfect smile. Yeah. So, ayun, nung ina-upload namin, hindi talaga confident. So, alam ko na sa sarili ko na may mali. Tapos nung nabash ako, ay, totoo nga siya. So, kailangan ko nang mag-step up sa game. Kailangan ko na mag-diet talaga. Yeah. So, ayun, hindi ko naman nakita yun as negative talaga. Yun lang, syempre nakakaiyak lang na merong this year, meron pang body shamer. Ang pangit kasi, di ba? Yeah. Pero I don't think naman na lahat ng mga tao is mapiplease mo talaga. Yes, yun yung sinasabi ko sa beauty. You cannot please people talaga sa beauty and you cannot define beauty ng one word. Yes, exactly. I have to agree. And then, pinakita mo din sa ibang mga tao na meron ding ibang Marimar version. Yes. Na it's a representation. But at the end of the day, as long as you feel good about yourself and you feel strong, that's the most important thing. Yes. Yeah. And then, ito naman, if you were to give your own sum up or title of your story right now, what would it be and why? Siguro yung title ng story ko is Growing. Kasi kailangan talaga natin i-accept na di tayo perfect Like, kailangan nag-grow tayo. Like, next week, iba na yung mag-grow. Charis. Abangan nyo. Charis. Oy, baka may parang grow. Meron ka bang content about growing? Di ba? Abangan natin yan. Pero I think growing kasi ngayon, ini-explore mo pa ulit. And as you said, like, meron pang binabago sa sarili mo and sa buhay mo. And dapat then also in the content mo. creation. Growing! Growing! Fujiko is growing. And then last, what promise or message would you give to your future self or to someone struggling like you? Be strong. Yun lang. Sobrang nun. One word lang. Be strong. 2 words kasi. 2 words pa lang. Pasensya na! Pasensya na, hindi kasi ako. Okay lang yan. Hindi na lang ako. Okay lang yan. 2 words pala, 2 words. Ayun, be strong. Kasi kahit na gaano ka pa maging prepare in life, meron talagang mga pagsubok na mahihirapan ka talaga, panghinaan ka. Pero yun, you only have yourself. Kaya dapat hindi mo siya papabayaan. Huwag mo siyang susukuan. Ayun, love yourself always. Yes! Taray! Thank you so much, Fujiko, for saying yes here. Baka meron kang gustong sabihin or invite ang ating sambayanan at Samber Nation, saan kanila pwedeng i-follow? Hi, Sambayanan! Ayun, follow niyo po ako sa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Ayan, your Fujiko. Yay! Thank you so much po! Thank you so much, Fujiko! Samber Nation, Sambayanan, sana marami kayo natutunan for today. Always remember, you are not behind, you are becoming. And that wraps up the Sam Up! Yay!
Thank you, Michika! Sabi nag-enjoy ka? Sobra.